Breaking news! 50 million pesos na pambayad di umano sa mga pro-Marcos vloggers, nawawala. Ramon Tulfo may nakakapanindig balahibong ibinunyag sa social media. Viral na ngayon ang bagong pasabog ng columnist at broadcaster na si Ramon Tulfo, matapos niyang ibunyag sa kanyang Facebook page ang umano'y pagkawala ng 50 million pesos sa vault ng Presidential Communications Office. Pera na anyay nakalaan di umano sana bilang pambayad sa mga pro-Marcos vloggers at influencers. Ayon kay Tulfo, isang Tweety bird sa loob ng PCO ang nagbulong sa kanya na ang pagkawala ng salapi ang tunay na dahilan kung bakit sinibak si dating PCO Secretary Jay Ruiz. Lumabas na natanggal si dating Secretary Jay Ruiz ng Presidential Communications Office dahil nawala ang 50 million sa kanyang vault. Hindi umano maipaliwanag ng source kung bakit may ganoong kalaking cash na nakatago sa opisina ng gobyerno. Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno, di masabi ng Tweety bird. Ibinunyag rin ni Mon Tulfo na hindi umano inireport sa pulisya ang pagkawala ng pera dahil hindi umano malinaw kung saan ito nanggaling. Sa gitna ng katahimikan ng PCO, usap-usapan ngayon ang haka-hakang nakalaan umano ang 50 milyon para bayaran ang mga vloggers at influencers na nagtatanggol sa administrasyong Bongbong Marcos Jr. Hanggang ngayon, ayon pa kay Tulfo, wala pa ring natutukoy kung sino ang kumuha ng pera. Marami na ring netizens ang nagtataka. Kung totoong para ito sa mga vloggers, gaano kalawak ang makina ng propaganda? At bakit may vault na may 50 million pesos na cash sa isang opisina na dapat hindi humahawak ng ganitong pera? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi lang niya, kumabig na si Tulfo. Isinare niya ang post ni Ramon Tulfo. Alam naman natin si Ramon Tulfo, parang spokesperson din ng palasyo ito. Palaging dinedepensaan ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ngayon, parang bumaliktad na siya. Dahil isiniwalat niya ang nakakatindig balahibong nakawan sa PCO. 50 million pesos ninakaw. Sino ang nagnakaw? At para saan itong paano gastusin ang 50 million? Ako, talagang parang sinisira niya na ang PCO. Ano bang motibo niya? Ito ang post ni Ramon Tulfo. Lumabas na. Natanggal si dating Secretary Jay Ruiz ng Presidential Communications Office dahil nawala ang 50 million sa kanyang vault. Ang nagsabi sa akin ay isang Tweety bird sa loob ng PCO. Tweety bird. Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweety bird. Ang laki, no? 50 million. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong Marcos. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Wala na. Nagkaloko-loko na talaga sila. Okay. So, lately lang, 2 weeks ago o last week lang, yung mayroon siyang post tungkol sa mga destabilizers sa gobyerno. Tapos mga financiers. Sabi ni BP Sara, dahil si BP Sara daw ang financer ng mga destabilizers, chismoso yung Tulfo na yan. Wala siyang basihan. So, gaano katotoo itong post niya na ito na may 50 million na pambayad sa mga
vloggers, influencers na dumidepensa sa PBBM admin. Okay. Connecting the dots, ganyan din ang sinabi ni Congressman Marcoleta sa budget hearing ng PCO. May informant si Congressman Marcoleta, tagaloob daw ng PCO, na talagang may malaking halaga na nakalaan para sa mga trolls o mga vloggers, defenders ni PBBM. So, dahil sinabi yan nauna ni Congressman Marcoleta, kinukumpirma lang ngayon itong Tweety Bird ni Ramon Tulfo. At yan din ang paniniwala ng karamihan na meron talagang effort ng administrasyon na depensahan sila ng mga vloggers, kasi bumubulusok ang kanilang rating, imahe, whatsoever. Nagkalat po ang mga trolls sa social media na dumidepensa sa Marcos administration. Mismo ang Pangulo ang umamin na meron siyang troll army. Naka-video yan eh. Kasi nung kandidato pa siya, hindi siya pinapansin ng mainstream media, ay sabi niya, nag-create ako ng troll army para meron akong panlaban sa social media. So kung nagawa niya noon na hindi pa siya presidente, how much more ngayon na presidente siya, he has all the resources at nanganganib ang kanyang administrasyon dahil matatalo siya sa battle of narratives. Kaya kung ako yung tatanungin, most likely may katotohanan itong pasabog ni Ramon Tulfo. Kumpirmado na yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, 50 million. So ang tanong, saan galing? Well, marami pang gagalingan. Isa, yung Confidential Intelligence Fund. Bilyones yan. And marami pa. Dahil ang daming pundo ang Office of the President. Ang daming pundo sa Malacanang. Kung paano nawala, yun na yun. Another siguro, ay nako, I don't know how will I say it, nakakainis, nakakadismaya. Ang dali nilang gumastos ng pera, 50 million, ganun lang. Samantala, ang mga biktima ng bagyo, latest issue sa Cebu, yung mga biktima doon, 5,000 lang ang ibigay sa mga nasirang bahay. 10,000 lang ang ibigay sa mga completely destroyed. Tapos kanila, million ipambabayad lang sa mga troll, mga vlogger na bayaran, na walang ibang gawin kundi magsinungaling para lang mapaganda ang image ng Pangulo. Di ba nakakainis? Pera natin yan eh. So anyway, yan ang tatak ng administrasyon ito. Magbasa lang ko sa mga comments. Kabosor, hoy Ramon, huwag ka nang mag-post ng ganyan. Ayaw ng mga loyalista ang mga ganyan po. So, kasi masisira ang Marcos administration eh. So ano naman ang motibo ni Ramon Tulfo? Bakit mag-post siya? Ito, nabasa ko lang sa mga post ha. Baka nakikita niya na tagilid na ang barko ni BBM at pumupurma na siya. Jos Palermo, well, for some reason I'm glad it was stolen. Shane Tadlas, the ship is sinking, group yourselves into Tulfo. Maria Jacobo, change of heart cause the boat is sinking. Alam niya na, baka nakikita niya na wala nang ibang papuntan ang administrasyon ng kanyang sinusuportahan kundi palubog. Kaya ito, baka sakaling makaporma na siya sa, alam niya na. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito?
Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video.